Magkakaroon tayo ng reaction video upcoming C900 2025. Pwede mo siyang event. Yan, ganyan. Ito, yung maliit na mirror. Meron na siyang quick shift saka auto blink. Cruise control. Yan, alright mga pengo. Good morning. For today's video ay magkakaroon tayo ng reaction video about sa upcoming C900 2025. Sana magkaroon ng standard saka special edition. Pero bago yun, tingnan nyo yung aking side mirror, stealth side mirror. Tiniklop ko muna kasi wag mahangin siya, na ano siya, nabebend. Bali 2 months ko hindi ginamit. Grabe, 140 pa lang nalulula na ako. Dati 180 okay pa eh. Kumbaga di tayo nasanay sa hatak, yung sobrang bilis. Nasanay tayo doon sa Aerox. 100 lang isa 110 yung takbo eh, no? Sarap ng quick shift. Paalala lang or advice, kapag gumamit kayo ng ganito na may clutch, huwag kayo mag drive clutch o yung babad sa clutch yung motor nyo. Kung sa traffic okay lang, pero kapag umandar, i-release nyo na. I-release nyo na yung clutch nyo. Kapag kumapit na at umikot na yung gulong, pwede naman bitawin yung clutch. Yan, alright mga pengang. So ito yung still side mirror ko. Yan, gandang tignan ano, pag nakaganyan side mirror tayo. Na-adjust mo to. Ito, na-adjust yung ganyan. Yan, na-adjust yung ganyan. Tapos na-adjust yung ganyan. Pwede mo siyang i-bend. Yan, ganyan. Yan. Pero kanina lumawag yung tornilyo niya, kaya siguro hindi ko na siya i-bend na pag ganito. Okay naman dito sa kanan. Siguro maglagay tayo ng Loctite. Yan, thread locker. Ito, murang-mura ito, 400 pesos lang. Kung gagamitin mo yung side mirror, i-adjust mo siya. Yan. Meron siyang ano, yung ito, yung maliit na mirror para makita yung gilid. Yan. Yan, alright. So bago tayo natin pag-usapan yung susunod nating bike na hindi siya sub-sub, pero tignan natin kasi nagbabalak akong bumili ng NMAX Turbo pang biyahe. Pwede na yun, NMAX Turbo. Mas updated siya, no? Mas modelo. Bundok naman to. Ganito natin kasi more on speed tayo. More on speed. Ano kaya itsura nito? Ano kaya view nito kapag nakaganyan, nakatago yung side mirror? Iyon, no? Parang ganda din, no? Saka maganda dito, madaling sumingit pag ganyan ang gamit. So habang tumataas tayo ay pag-usapan natin yung upcoming na bike, Sports Naked. So okay naman ako dito sa posture ko. Unang sakay ko medyo nangalay ako nung na-ride natin ng 10 minutes. Medyo okay na kasi ako naghahanap ng relax na motor, yung pwedeng pang long ride at madaling gamitin.
Mas maganda nga, naka-upright ako eh, yung manabela ko. Yung manabela ko, nakataas ng ganyan, hanggang dito. Ito kasi nakababa, tapos naka-slip on pa. Patay, ngalay tayo dito. Saka ang liit ang liko. Pag ako, mapasok sa garahe ko, talagang dalawang atras ako para makapasok sa garahe. Kasi ang liit lang ng garahe ko, tapos pocket pa, tapos paliko pa ng kanan. Mukhang nagugustuhan ko yung bagong Xenia niya red, kasi yung kanyang design bago na, bago sa paningin natin. Tapos yung taillight na bago, dapat nga hindi binago yun eh, no? Yung taillight design niya naging parang Honda EDV 150 parang ganun, sabi ng isang vlogger, ganun eh. Tapos kinagusto ko sa kanya, meron ng quick shift dahil sa 6-axis IMU na siya. Controlled by electronics, controlled by ECU, yung mga throttle, kaya ride by wire siya. Meron na siyang quick shift, upshift, saka downshift. Parang auto flip yung downshift nya. Tapos nagkaroon siya ng cruise control, tapos brake control, slide control, wheelie control. Halos lahat ng gusto mo sa bike nandun na hindi makakompromise. Yung fuel consumption, ang fuel consumption no, na 20 kpl, mas matipid pa dito. 900cc yun, mas matipid pa yun 900cc dito sa motor ko, kasi ito 18 to 20 kpl to. So gagawa tayo ng reaction video. Titigil tayo sa isang lugar para pag-react. Sabi natin panoorin ang video ng Xenia 900 SE. Lakas na excitement ko dito sa motor na to, kaya di ko mapitawan eh. Alright, so mga pengo, kita nyo ba yung lugar na to, no? Open na dito, parang sarap punta na pag quickie lang. Tapos upo tayo dito, mag-reaction, tayo, comment sa bagong Xenia 100 na sa ibang bansa hindi pa nalalabas. Wala eh, ganda pa rin ng motor ko eh, no? Tagang aggressive. Yung Xenia 100 saka ito sa 6R, pares lang ng ng HP. Mas malakas pa nga HP nito, horsepower niyan eh. Sa torque naman, mas malakas si Xenia 100. And mag-react muna tayo sa lumabas na video ng Kawasaki. Meron akong naisip na video, mga pengo. Ang ganda pala ng steel side mirror, no? Wala, ilalagay ko sa screen nyo yung video. Tapos magre-react ako kung anong masasabi ko, ano yung lumabas sa video. Right, tingnan natin. Tingnan nyo yung sa 6R ko, talagang poging-pogi pa rin eh. Hindi naluluma yung ganyang style. Simulan na natin. Alright, Sugumi style. Parang Sugumi style ng C1000 saka CH2. Yun, nabago yung ilaw, no? Tapos yun ang tail light. Parang
Yan oh, ganda ng forma. Tapos nakaling forward yung driver. 700. Nagsisip, may Kawasaki quick shifter na. Yan, that was aggressive rin. Parang sa 6 go, no? Yun, no? Refinement. Yan, that was, oh, ganda ng style. Tas kulay green yung mags. Okay lang kaya yan. Yan, maraming nabago. Yung gilid, wala na siyang nakaumbok. Yan, oh, mga pengo. Gusto ko yung ano niya, suspension sa likod. So, bagong TFT panel, 5 inch. Tapos meron na siyang navigation. Yan, Sugome. Yun, oh. Pang banking rin eh. Tapos meron na siyang sabi ko, meron na siyang cruise control pag long ride, para hindi ka napipigil ng throttle. Yun, no? Umangat pa yung tas mata. Downshift. Oh, auto blip eh. Ang ganda ng tangke niya. Alright. Yun, no? Maganda yung style. Ewan ko lang yung upuan niya sa pillion seat kung malambot na. Yan, sinin na red. Astig. Bago. Tapos relax. Alright. By Kawasaki. Yun lang. Wala pang 2 minutes yung video. Yun, di ko na titignan yung specs. So, ang seat height nga pala, yun ang nabago. Tapos yung frame, mas pinaganda niya pa nila yung frame. So, masasabi ko lang dito sa kanyang itsura, na bago yung tangke, wala na siyang malalim na umbok. Tapos yung gilid, parang shroud, may C-pairings, pero wala kang makitang 900 yung naka-indicate. Yan o. Tapos yung kulay green, halos pares lang. Nabago lang yung headlight saka taillight, saka ewan ko lang dito sa muffler nya, exhaust, kung ginawa nilang slip-on. Mas maganda kung slip-on para hindi na tayo mahirapang magpaputol, no? Gusto ko kasi breadbox delete lang. I-stay ko yung catalytic fully loaded, mga pengo. Kasi may cruise control saka quick shift. Yan ang gusto ko sa motor na to. Tapos yung 5-inch TFT instrumentation, dalawa yung klase yan. Yung ganyan, parang bar. Tapos merong parang paikot na parang analog. Pero siya, TFT display siya. Yan. Tapos meron na siyang navigation, mga beng. Tapos itong gulong Dunlop Sportmax Q5A tires. Nag-research ako sa ibang bansa. Yung Q5S ay ginagamit nila sa racetrack, yung Q5ABS. Yung Q5A pang street naman siya. Tapos yung kanyang buttons para kay CX-10R saka CH2. Yan, para napaka premium yung kanyang buttons. Ito lang hindi ko masyadong gusto, yung taillight nya. Pang scooter eh. Yun ang reaction natin sa upcoming na Xenia 100 na standard or special edition. Mas maganda kung merong special edition para nasa top of the line. Top of the line yung pinakang high spec ng Xenia 100. Tapos naka all-ins na rear suspension. Siguro for me, hintayin ko yun kasi okay na okay yung kanyang mga specs. Halos kompleto na, wala ka nang hanapin pa. Tapos relax ka pa sa traffic, relax ka sa long ride.
Di tulad dito na nakayuko ka. Kaya lang mas malakas to. Kahit na 636cc, mas malakas to kaysa sa C900 sa rektahan. Pero sa torque, mas malakas si C900. Naikumpara pa, no? Kung bangkingan ang hanap mo, ito sa SXR, sakto lang sa ating lugar. Hindi na tayo pwede mag 1000cc kasi nga hindi na tayo bata. Bilang masasabi ko na doon na tayo sa relax na position. Okay din naman, nakaka-relax ako. Pero kapag traffic lang talaga, masakit sa kamay. Kasi nakasubsob ka, nakatuong ka dito sa Manibela, sumasakit yung thumbs ko, saka sa kakapiga. That is our end bike. Di na tayo bibili ng ibang motor. Baga last na upgrade na natin yan. Disclaimer din naman yun, mga pengo. Basta pinalitan natin ng pipe. Dapat yung mga medyo mahaba ng konti kaysa dito sa AC Project. Ayoko na mag AC Project na ganito. Kahit na AC Project na S1, yung patulis. Ay nga pala, nagusto ko doon yung taillight nya. Ano na lang, minimal na lang. Inalis na yung malaking fender pala, fender, rear fender. Inalis na yung sobrang laki, napaka-awkward. Ngayon manipis na, parang tail fender ng ito sa SXR, halos parehas, o kaya sa 1000 yata. Basta lumit siya, mas maganda. Ang dami na kainan dito. Yan, alright mga paya. Dito na lang yung ating vlog. Nag-reaction lang tayo sa our in the future and bike. Hindi pa ako nakapag-decide, pero malamang yun na nga. Dahil gusto ko punta tayong Bicol, Baguio, ewan ko lang sa Sagada, para paglusong di na tayo hirap dito. Kasi paglusong sobrang hirap ako, tapos steep pa yung corner, nahirapan ako sa ganito. Kung unang gamit, mga 1 oras, 2 oras, pwede ako dito naka-attack position. Pero kapag abutin ng 3 oras, 4 oras, ngalay tayo dun. Alright, mga gusto bali sa another episode. Stay safe and ride safe always. And bye-bye. Dito tayo kakain. Ano bang pangalan nito? Yan, dito na lang. Yung malilom dito. Alright. Ganda dito mga pengo.